Matthew chapter 5, verse 6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa iyong kagandahang loob, sa kalakasan ng pisikal, kalakasang espiritual, na patuloy mo pong pinagkakaloob sa amin. Salamat po sa mga nakarang araw na patuloy mo po kaming sinesustain, inaalagaan, at ang iyong pabor at iyong proteksyon, Panginoon Diyos, ay patuloy po naming natatanggap sa iyo. At muli sa amin pong pagsasama-sama sa loob ng bulwagang ito, kinikilala po namin ang iyong kapangyarihan. At ikaw lamang ang aming pagtutuunan ng pansin at wala ng iba, kasama ang iyong Espiritong Banal na siyang magkoconvict sa amin upang lubusan naming matutuhan ang iyong aral na aming mapapakinggan. Ikaw, Panginoon, be a teacher. Ikaw ang aming maging tagapagturo at ikaw, O Diyos, ang aming maging lang naming susundin at wala ng iba, batay sa sinasabi mo sa iyong salita. Kasabay nito, Panginoon Diyos, palakasin mo po lahat kami sa area ng aming buhay at tugunin ang aming mga pangailangan sa iyo. Salamat po, Ama. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Sa ikatlong bahagi ng ating series, ay nais kong uliting mahalagang tandaan natin ang layunin ng Beatitudes. Ang bawat isa sa 8 Beatitudes ay nag-uumpisa sa word na blessed. Sabi nga po ninyo uli, blessed. This word, blessed, speaks of joy, happiness, and satisfaction. Tunay na kagalakan, masayang buhay, at pagiging satisfied. Ito ang sigaw ng taong bayan. Ang buong mundo ay nag-aasam nito. Hinahanap ito. Ginagawa ang lahat upang makamit ito. Amen po ba? Kahit kayo, hinahanap nyo ito, mga ito, hindi po ba? Yung masayang buhay, kagalakan, at pagiging satisfied. Amen po ba yon, mga kapatid? Mapalad tayo sapagkat ang mga prinsipyo upang makamit ito ay ating natatanggap at ibinababa sa atin mismo ng anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya nakakalungkot kapag wala ang tunay na, yung genuine na salita ng Diyos, wala ang Bible, wala tayo sa ganito. Hindi mararanasan ito noong mga ordinaryong tao, sa lahat ng tao sa buong mundo. Ang mga ideas na ito ay hindi mga katang-isip, hindi galing sa mga psychologists o hindi galing doon sa mga nagsunog lang ng kilay o yung mga tinatawag na mga experts. Ang mga ito ay mula mismo sa ating Panginoong Jesus. Yun ang maganda dito. He wants us to possess a life that is truly blessed. Hindi artificial ang temporary and outer joy, happiness, and satisfaction lamang ang kanyang nais ipagkaloob sa atin, kundi deep experience of them. Mas malalim pa doon sa mga pangkaraniwang kagalakan at satisfaction. Yun ang gusto ni Lord na matanggap nating lahat. Kaya hindi natin dapat palampasin ang mga mensaheng ito. So, listen very carefully. Learn deeply and live these principles intentionally. Sabi nga po ninyo, intentionally. Kasi pag wala kayong intention na matuto, maaral, kahit ako magsisigaw dito, kahit paubusan ako ng laway, wala ring mangyayari. Hindi kayo makikinabang. Kaya kapag ginawa natin ito, madidiscover mo ang best life na ino-offer ni Lord sa kanyang mga iniligtas. Sino dito ang mga iniligtas ni Lord? Pwede ba? Taas ang kamay. Amen. Ang beatitude na ito, ang ating tatalakayin ngayon, ay mula sa verse 6 ng Matthew 5. At nabasa na natin ito. Ang beatitude na ito ay tumutukoy sa sincerity ng mga tagasunod ng ating Panginoon. Una, ano ba yung hunger? Ano ba ang kahulugan nito? Ano ba ang meaning ng hunger? This word implies a deep desire for something. When a person is hungry, it will lead to him
to doing whatever is necessary to satisfy the hunger. Ganito ang attitude na naipicture ni Lord sa mga sumasampalataya sa Kanya. Sincerity from the heart, sincere desire to know Him fully, sincerity of the desire to be filled with His purpose and power. Kaya, yung hunger, ang meaning, number one, ay the hunger in Jesus was talking about in this verse is hungering for righteousness. Yun talaga ang ibig sabihin nun. Ay, ang gusto ni Lord sa ating lahat ay magkaroon tayo ng pagkauhaw o pagkagutom doon sa kanyang katwiran. Walang kinalaman ito, mga magulang, mga kapatid, sa physical hunger. Hindi ito physical hunger gaya ng pagpapasting na ginagawa ng maraming mga Kristiyano. Kaya, hindi mapalad ang mga nagugutom. Kung ang tinutukoy dito ay literal na gutom sapagkat walang mabuti sa nagugutom. Tama po ba yun, mga kapatid? Hindi natin gusto na magutom tayo physically. Kailan naging mapalad ang nagugutom? Kaya hindi nga talaga mapalad yung nagugutom. Amen po ba? Wala itong kinalaman sa hunger for the things of this world. Wala itong kinalaman sa kung mataas ang ambisyon mo o mababa lang. Hindi rin ito tumutukoy sa lifestyle at mga magagandang bagay na nais mong maranasan sa buhay na ito. Nasa iyo kung simple lang ang gusto mong buhay o mas angat sa karaniwan. Ngunit wala itong kaugnayan sa kabanalan o pagiging mapalad o hindi mapalad. Ang totoo, bahagi ng pagkadesenyo ng Diyos sa ating lahat, bahagi ng Diyos sa pagkadesenyo niya, ang hangaring mag-dominate sa mundo, to rule, and to possess things in this world that we live in. Pinagkalooban din tayo ng Diyos ng dunong, ng skills, talents, at iba't ibang kakayahan upang maging productive sa buhay. At kung lahat ng ating hinahangad ay hindi lumalayo, bagkos ay makakatulong upang maging kagamit-gamit tayo sa pagtupad ng layunin ng Diyos, hindi ito masama, kundi makakabuti pa nga. Example, si Jabez ay nag-pray ng ganito, Lord, bless me and enlarge my territory. At pinagkaloob ni Lord ang kahilingan niya. Si Abraham ay pinasagana ni Lord. Si Joseph ay naging gobernador. Si David ay naging hari. Si Solomon ay naging napakayaman. Hanggat hindi tayo lumalampas, mga kapatid, sa boundary ng kalooban at layunin ng Diyos, ang mag-desire ng mga material na bagay ay hindi nakapagpapabawas ng pagtingin ng Diyos sa atin. Sa material world na ito, mahalaga ang material blessings upang maipakilala natin si Lord. Ang dapat lamang makita sa atin ay ang ating pagkakaiba kung paano natin minamanage at ginagamit ang mga blessing na ito. Naintindihan po ninyo, mga kapatid, palakpakan natin si Lord. Ano pa, dapat nagiging pagpapala tayo sa iba. Hindi tayo makasarili. Dapat ay mas gumaganda ang relasyon natin sa ating pamilya. At higit sa lahat, dapat ay hindi inaagaw ng mga itong mga blessing na ito, ang pwesto ng Diyos sa ating puso. Ngunit nais kong ulitin na walang kinalaman ang mga ito sa hunger na tinutukoy ni Lord. Kept with His will and purpose, these desires are not improper. Wala rin itong kinalaman sa ating pangarap na magkaroon ng mataas na posisyon. So, be an achiever. Dream for a higher position sa trabaho, sa negosyo, kahit sa paglilingkod bayan, and siyempre, level up sa mga paglilingkod kay Lord.
Kung may organisasyon ka na sinalihan, okay lang na pangaraping magkaroon ka ng posisyon. God created us to rule. Kaya may ganyan tayong instinct, mga kapatid. God-given lahat ang desires na ito. Because God does not want us to be tail, but to be the head. Amen po ba? Naintindihan po natin yan. Hindi masaya ang Diyos na tayo ang nangungutang, kundi tayo dapat ang nagpapautang. Malibang nasa lending business ka. Hindi nakuha nung iba talaga. Hindi ka gustuhan ng Diyos na wala tayong impluensya. Ang nais niya ay maging ilaw at asin tayo ng sanlibutan. He wants us to be men and women of influence. And one way for that to happen ay sa pamagitan ng ating pagkakaroon ng magandang status sa ating mundong ginagalawan. Ang aking prayer, sana naiintindihan ninyo ang mga prinsipyong ito. Naiintindihan nyo yung talaga, yung poor in spirit, naiintindihan nyo yung ibig sabihin ng meek. Yung mga tinuturo ni Lord, yung salita parang negative, pero kung totoo lang, puro positive yun eh. Kung inyong mapapansin, kung talagang pag-aaralin nyo. Tandaan natin na narito pa tayo sa lupa. Kaya, samantalahin natin ang lahat ng opportunities and privileges to bring the influence of heaven and earth. Kung nasa corporate ka, halimbawa, be a good influence to the corporation. Kung manggagawa ka, maging mabuting impluensya sa mga kamanggagawa mo. Kung nagninegosyo ka, be a blessing to your business world. Kung nasa politika ka, maging ilaw ka sa mga kapwa mo lingkod bayan. At kung nasa isang organisasyon ka, maging shine ka. Shine with Jesus ka nga. At kung estudyante ka rin naman, seek to be a model student. At maging sa social media, mga kapatid, pwede kang mag-spread ng maka-Diyos na influence. Hindi yung makamundong influensya ang ginagawa mo sa social media. Just remember, when your ambition and your desire to succeed is God-ordained. Hindi gusto ng Diyos na talunan tayo. Hindi gusto ng Diyos na mahirap tayo. Ayaw niya, hindi ka magiging spiritual kung ikaw ay mahirap. You will also feel a God-given desire within your heart to pursue God-glorifying achievements. Kung ikaw ay B.O.B.O., mag-glorify ba si Lord? Kung ikaw ba ay hirap na hirap sa buhay, mag-glorify ba si Lord? Kung ikaw ba ay nagpapakita ng aping-api ka at ikaw ay pulubi na palagi kang nangihingi, nag-glorify ba si Lord? Hindi. Kaya lahat ito dapat ay natural sa iyo bilang Christian. Praktikal ang mga ito. Ngunit, mahalaga ito. Basta dapat lang, hindi ka lalabas sa kalooban, prinsipyo at plano ng Diyos. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Ngayon, punta tayo doon sa pinakasentro ng ating pag-uusapan sa topic na ito. What does it mean to hunger for righteousness? This hunger refers to the righteousness found only in Jesus Christ alone. Ang pinag-uusapan, yung righteousness na nanggagaling lang kay Christ Jesus. Wala nang iba. We are to hunger and thirst for Him. Meaning, tatlo, to know Him, to walk daily with Him, to be like Him. Dapat, pagka-Kristiyano tayo, lalo nating dapat siyang lalong nakikilala. At kung hindi ka pa Kristiyano, dapat makilala mo siya, tanggapin mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. To walk daily with Him. Lumakad ka na kasama siya, kasama ang Banal na Espiritu, and to be like Him. Yung sinasabi na Christ-likeness. Iba ang prinsipong ito, mga kapatid, sa understanding ng mga pare noon. Para sa kanila, ang righteousness ay nakakamit sa pamamagitan ng compliance sa kautusan. Imposibleng maging matuwid ang tao sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. And in case ang iniisip natin ay ang 10 utos, hindi lang iyon ang mga kautusan, mga kapatid. For your information, sa Old Testament
ay may 613 laws. 613 kautusan hanggang sa nagsara ang Old Testament sa book ng Malakay, wala ni isang nakatupad doon. Wala ni isang nakatupad doon. Kaya nga, nang nagsara ang Old Testament, ay sa curse ito natapos, sa sumpa. Alam niyo ba yon? Dahil walang naging karapat-dapat sa Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Mahalaga po yan, doctrinal po yan. At hindi na sana, ito pakinggan niyo mabuti, at hindi na sana nagkatawang tao pa si Jesus upang ipako at namatay sa krus kung posibleng maging matuwid ang tao sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Naintindihan ba niyo yun, mga kapatid? At ang prinsipyo ng kautusan ay ganito, kaya hindi natin ito makailanman masusunod. Kung sinunod mo ang lahat ng kautusan at may isa kang nilabag, nagkasala ka na sa lahat. Yun ang dilema. Kaya ang sabi ng James chapter 2 verse 10, ang lumabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Deep in the hearts of all Jewish people, they know it. Alam nila to ng mga Jewish people, that it is impossible to gain righteousness by complying to the law. Ngunit, sinisikap pa rin nila na maging matuwid. Pinaniniwala nila ang kanilang sarili na sa pamamagitan ng kanilang panlabas, outward, na pagsunod sa mga kautusan ay nagiging matuwid din sila sa kanilang kalooban. Kaya nga naglabasan ng mga iba't ibang mga relihiyon eh. Kasi yung mga ibang relihiyon, good works, lahat yan, para sila maligtas, hindi by grace. Kaya ang pagiging matuwid ay hindi gayon. Hindi ito from the outside in, kundi from the inside out. Naintindihan niyo yun? From the inside out, yung pananampalataya mo, yung puso mo na nakita na Jesus, lalabas yon at noon magsashine yon. Righteousness must start from the heart, and the power of His righteousness will allow flow from the inward to the outward manifestation. Kaya kapag ang isang tao ay tunay na na-born again, tunay na na-enkwentro niya ang Panginoon, katulad ni Saul doon sa Damascus, ay meron kang makikita nga pagbabago. At kakaroon siya ng pag-asa. At makikita niya ang katunayan na mayroong buhay na walang hanggan. And that inward power is Christ. Sa pamagitan lamang niya tayo magiging matuwid. At ang hunger na binabanggit ni Lord dito sa Matthew chapter 5 verse 6 ay isang sincere desire of a heart that was cleansed by the blood of Jesus and was forgiven of its sin to be right with God through the means He made available to obtain it. And the means for this righteousness is Jesus and what He has done for us. Ibig sabihin mga kapatid, umiikot ang lahat ng ito. Pagka gusto mong maging righteous, dapat kilala mo si Lord. Kasi ang righteousness, hindi yan natural sa tao. Wala yan. Kasi mga makasalanan tayo. Magiging righteous ka lang pag tinanggap mo na by faith ang ating Panginoon. At doon ka mabe-bless. Pero dapat may pagkauhaw ka. May pagkagutom ka sa righteousness ng ating Panginoon. Being all out sincere for Jesus as a response to the cleansing. Kapag meron kang sincerity, yun na yun. Makita mo, merong response ito ay magkakaroon ng cleansing, forgiveness, and salvation we receive when we place our faith in Christ Jesus. That is the righteousness Jesus was talking about. Amen. Hindi po to righteousness ng tao, ha? Righteousness ni Jesus. Huwag niyong ma-misunderstand dito. Ganito, inelaborate ni Pablo ang kanyang sariling karanasan sa usapin ng righteousness. Philippians chapter 3 verses 9 to 11. Basahin nga po ninyo ng sabay-sabay ang mga talatang ito. Ready? Go. Ang aking
Amen. Kapag ganito, ang iyong pagkaunawa ng hunger and thirst for righteousness, tunay na mapalad ka. Pangalawa, hunger, ang manifestation nito. Hunger, pagdating sa manifestation. Kapag binasa mo ang katawan ng kabuuan ng Sermon on the Mount, ipinaliwanag dito ni Jesus kung paano ito dapat mag-manifest mula sa ating puso at ma-translate sa ating pamumuhay. Kasi hindi natatapos yun sa faith na alam mo, no? Hindi natapos yun dito na tinanggap mo sa puso, yung pagkakilala mo sa ating Panginoon. Ngayon, merong manifestation. Magmamanifest ito mula sa ating puso at pagkatapos, ita-translate sa ating pamumuhay araw-araw. Yan yung medyo sumesemplang ang maraming Kristiyano. At kahit ako, hindi ko nasabing 100% ay nagawa ko ito. 3 paraan ng manifestation ang sinasaad nito. Una, yung tinatawag na proper love. Sabihin nga ninyo, proper love. Sa Matthew chapter 6, verses 19 to 21. Minsan pa, tulungan niyo po akong muli bumasa ng malakas. Verses 19, simulan natin. Ready? Go! Kaya mga kapatid, kapag ikaw ay totoong mayroong hunger for righteousness, mapapansin mo ang iyong sarili na mas hinahangad o ninanasa ng iyong puso ang mga bagay na may kinalaman na sa Diyos at hindi na sa mga bagay na makamundo. Kapag sincere ang iyong puso sa Diyos, marirealize mo na lahat ng mga makamundong bagay at kasiyahan na hinahangad mo ay pansamantala lamang. Isang araw, alam mo, lahat ng ito ay maglalaho. Halimbawa, yung mga signature na mga damit natin at mga gagamit, lahat ng yan ay maluluma at masisira. Maging yung bago mong biling kotse, paglabas mo yan sa kasa, depreciated na agad yan. Ang kayamanan mo ay maaaring manakaw or maubos sa pagpapagamot. Magkaroon ka lang ng cancer at dialysis yung million mo ay mapakabilis, di po ba? Sana wag naman tayong magkaroon yan. Amen. Ginagawa ko lang illustration ito para maintindihan niyo yung ating message. O kaya, yung pagkalugi sa kabuhayan. Hindi mo alam, minsan ang yaman-yaman mo, biglang bumaksak yung yung kabuhayan mo. Ito, hindi ko kayo dinidiscourage, pinapakita ko lang para maintindihan yung tandaan nyo, pag ako nagse-sermon, ayokong umalis kayo dito na hindi nyo naintindihan ang sermon ng Panginoon. Kaya yun ang dahilan, hindi ako maraming mga pakwela. Kasi hindi man ako pwedeng pakwela, hindi naman artista, tingin nyo sa akin, pastor ako, di ba? So, mga adlib lang yan, adlib lang yan. So, kaya sabi natin, ang kayamanan mo ay maaaring manakaw o maubos sa pagpapagamot o pagkalugi sa kabuhayan at iba pang mga bagay. Yung trabaho natin, mga kapatid, iiwan mo kapag nasa retirement age ka na. Ang mga pagkaing paborito natin, mga kapatid, yung mga pagkain iyan, ipagbabawal na sa iyo yan kapag marami ka ng nararamdaman. Sino magbabawal sa iyo? Yung doktor mo. Di ba? Yung mga ari-arian mo ay iiwan mo at walang katiyakan kung ito ay mapapangalagaan ng tama ng mga pinagsalinan mo nito. Hindi ka nakakatiyak. Ikaw, napakatipid mo. Ikaw, ang galing-galing mong magmanis ng negosyo. Pinasa mo sa anak mo, sa pamangkin mo, sa kapatapos, gano'n, naglaho lang. Walang katiyakan. Sa buhay nito, walang katiyakan. Kay Lord, may katiyakan ka lang. Amen. So, lahat ng bagay dito sa mundo na taglay mo ay nakatakda, tandaan nyo, sa pagkahiwalay mula sa iyo. Yung mahal mo sa buhay, hindi habang buhay kasama mo yan.
kukunin niya ni Lord. Kukunin niya ni kamatayan. Maging ang katawang ito na tinatahanan mo ay iiwan mo rin. At wala tayong madadalang anuman pag-alis natin. Na kung paanong wala rin tayong dala nang tayo ay isilang. Meron bang isinilang na naka-Amerikana agad? Wala namang ganon, di ba? Kaya ano ang dapat gawin? Love the Lord above all earthly things. Love the Lord with all your heart, your soul, and with all your strength. That is the proper love. That is the proper love. This is the first step toward true happiness and blessedness. Pangalawa, yung proper loyalty. This speaks of the allegiance which must be in our hearts. Pansinin natin ito, Matthew 6, verse 24. Basahin nyo uli, mga kapatid, ng malakas. Ready, go? Walang Ayan, maliwanag po yon. You cannot serve two masters. Sino ang pangunahin sa iyong buhay? Ano ang pinakamahalaga sa buhay mo? Ikaw ang nakakaalam yan. Si Jesus na iyong tagapagligtas at Panginoon ang dapat na pangunahin mo sa iyong buhay. At lalo na sa akin din naman. Iyan ang manifestation ng proper loyalty. Yan ang manifestation ng proper loyalty. Hindi pwedeng dalawa ang first sa ating buhay, mga kapatid. Hindi pwede, kaya nga first eh. Meron bang first and second first and third first? Walang ganon, di ba? Walang ganon. Kailangan first. Palagi. Siyempre, si Lord. Tiyak na may isa lang sa pangunahin sa buhay ng bawat tao. At magiging malinaw lamang ng pangunahin si Lord sa buhay mo, maliban ito na meron kang hunger and thirst for righteousness. Hindi yan biglang yung overnight, magiging number one si Lord sa puso mo. Hindi totoo yun. Pwede sa bibig mo. Pwede. Sa ano lang yun, salita mo lang yun. Pero hindi totoo yun. Ikaw mismo, malalaman mo yun eh. Sa as you go along on your Christian life, malalaman mo talaga palang, totoo kaya first si Lord sa buhay ko? Kaya nga sabi ko, magiging malinaw lamang na pangunahin si Lord sa buhay mo, maliban na mayroong kang hunger and thirst for righteousness. Pag wala kang hunger for righteousness, hindi magiging top priority ng isang tao ang Diyos. Maniwala kayo kasi naranasan ko po yan. Marahil, religious lang, tingnan, ngunit walang lalim ang spirituality. Alam niyo po ba mga kapatid, iba ang pagiging religyoso at sa pagiging espiritual. Magkaiba po yon mga kapatid. Tiyak, ito ang dahilan, kung bakit may mga mananampalataya na matagal na, ngunit hindi lumalago. Palagi ko, wala dito yan. Wala sa atin yan, Pastor Ber, lahat lumalago. Ulitin natin, ito ang dahilan kung bakit may mga mananampalataya na matagal na, ngunit hindi lumalago kasi walang hunger for righteousness. Kaya walang proper love at walang proper loyalty. Undervalued ang mga bagay na kinalaman sa Diyos. Hindi mo siya maaasahang pagdating sa growth. Hindi mo siya maasahan pagdating sa maturity. At lalo na sa commitment. Example. Maraming mga tao hindi dumalo sa loob ng church, face to face. Nanood muna sila ng Miss Universe ngayon. At ang sabi nila, sa online na lang ako manunood. Total, parehas din naman ng sermon eh. Ayan. Nakita nyo na? Priority ba yon si Miss Universe? Priority ba si Pacquiao? Pagka-boxing ay umuunti ang tao sa simbahan, pero sa dumadami sa online. Mga example lang yung mga kapatid, hindi ko kayo nire-review. Pero kung nare-review kayo yon, tamaan kayo. Huwag kayong magagalit. Tanong, sino ang first sa buhay mo? Yung totoo lang. Bigyan ko kayo ng 10 seconds o 20 seconds. Kusapin niyo si Lord, maging honest kayo si Lord. Sino talaga ang first sa buhay mo?
Baka ang first sa buhay mo, yung asawa mo. Baka ang first sa buhay mo, yung kotse mo. Baka ang first sa buhay mo, yung cellphone mo na iPhone, na hinahamak mo yung Samsung. Tingnan yung mga kabataan, natawa. Iba talaga kapag technology, alam ng mga kabataan yun. Yung mga hindi nakakaalam. Pasensya na tayo mga senior. Hindi natin alam kung bakit ano yung iPhone at Samsung. So, ibig sabihin nito, dapat alam na alam natin mga kapatid kung sino talaga ang first sa buhay mo. Sa totoo lang. So, sabi natin, una, ano yun? Yung proper love. Pangalawa, proper loyalty. Pangatlo, proper longing. Hungering for righteousness is a matter of having the right longing in your heart. Basahin natin ang mga piling mga verses mula sa verse 25 hanggang 33 ng Matthew. Tingnan nyo, ang gaganda nito. Kayo uli ang bumasa, tulong nyo na sa akin yan mga kapatid. Ready? Go! Huwag kayong mag-alala. Alam niyo mga kapatid, kapag ang isang tao ay gutom na gutom, wala siyang pakialam sa anumang bagay na walang kinalaman sa pagkain. Isang bagay lang nasa isip niya. Ano yon? Pagkain o makakain siya. Kaya naranasan niyo ba makaranas ng gutom na gutom kayo? Hindi po ba? Alam, siguro lahat naman naranasan natin yan. Pag gutom ang isang tao, isa lang tumatakbo sa isip niya. Pagkain. Isa lang ang gusto niyang gawin, ang kumain, upang mapawi ang kanyang gutom. Sapagkat alam niyang walang makapapawi ng gutom niya kundi pagkain. In the same way, mga kapatid, eto, kapag ikaw ay gutom sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos, ang iyong pansin ay nakatuon lamang sa Diyos. Iyon ang problema doon sa maraming tao. Imagine, tingnan nyo. Nagtapos ka ng pagka-inhinyero. Nagsunog ng kuila, hindi gadaling makatapos ng engineer, ng IT, ng medisina, ng magiging abugasya, o iba pang mga pinag-aaralan natin. Pero, pag wala silang hunger, pagkagutom, sa salita ng Diyos, yung lahat ng iyon, baliwala yung kanilang kaalamang iyon. Sirong-siro sila. Pero isipin mo, no, ang dami ng kanilang mga binasa. Pero, hindi naman sila na-satisfied. Naging pressure pa nga sa kanila yun eh. Pero iba kasi kapag Bible at nagkaroon ka ng pagkauhaw at pagkagutom sa salita ng Diyos, doon nababago ang ating buhay. Amen po ba yun mga kapatid? Kaya, ang sabi ay yung hindi ka distracted kung anuman yung ginagawa mo. Basta ang mahalaga, nakatuong ka sa Diyos. So ano man yun? Halimbawa, pagka ikaw ay pagka mayroong umaawit dito na mga praise and worship, hindi tayo nadidistract kung halimbawa, minsan nasisintunado sila o naging parang mali yung keys na napipindot nila sa kanilang mga instrumento. Kasi nakapokus ka sa Panginoon pagka sumasamba ka rito hindi po ba? Hindi ka distracted kasi nakatuong ka lamang sa Diyos. At kasi nga, uhaw ka doon sa salita ng Diyos, uhaw ka sa pagsamba sa Diyos. Amen po ba? Pero pagpasok mo rito, observant ka lamang. Ino-observe mo lahat. Okay ba ang temperature ng aircon? Okay ba ang praise and worship? Hindi naman masama yun. Malinis ba ang toilet? Hindi naman masama yun. Ano? Nag-a-administrative ka. Hindi nyo trabaho yun. Ako ang may trabaho noon, mga kapatid. Ang trabaho ninyo, tumuong kayo sa ating Panginoong Isus. Sumamba kayo ng totoong totoo. At talagang maging excited kayo at maging uhaw kayo sa salita ng Diyos. Baliwala sa inyo kung malakas ang sound o mahina. Wala doon ang focus ninyo, mga kapatid. Hindi importante sa iyo kung dynamic ang mga ngaral o mahinahon lamang.
At kung mahaba ang message o maikli, basic man o malalim ang topic, hindi iyon mahalaga sa iyo. What you care about is the feeding that you get from the Word of God to your soul. Kaya tayo napupunta rito para pakainin ang ating kaluluwa. Kasi ang Word of God, ang kailangan na makasatisfy ng ating pusong itong nauuhaw, ang ating espiritu at kaluluwa. Hindi ito mapapalitan ng pera. Hindi ito mapapalitan ng anumang saya ng mundong ito. Kailangan mo ng salita ng Diyos. Dapat mauhaw ka, magutom ka sa salita ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ito ay may katotohanan sa sinabi ng Matthew chapter 4, verse 4. Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Nakaka-inspire mangaral, mga kapatid. Alam niyo ba yan, nakaka-inspire mangaral? Alam ng mga pastor yan at ng mga preachers. Kapag ang iyong mga tagapakinig ay all ears at all eyes. Alam niyo ba ibig sabihin ng all ears at all eyes? Yan. Yan bang pagpasok mo pa lang sa church, yung mga pagpasok mo pa lang sa church, ay excited kang makipagbatian sa mga kapatid sa Panginoon. Di ba ang sarap noon? Na parang namimiss mo siya. At handa ng iyong puso na tumanggap ng espiritual na pagpapala. At handang-handa ka magpuri kasama ang mga kapatiran. Pati yung tithes mo at offering nakahanda na ibibigay. Nag-aamen ka, kahit hindi inuutusan habang nakikinig. Hungry for God. Ito ang hinahanap ng Diyos sa mga sumasamba sa Kanya. Anong sabi ng John chapter 4, verse 23? Ako ang babasa, sabi, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. So, anong pangatlo? O kung nakatapos, sabi natin kanina, yung manifestation. Ang pangatlo, hunger miracle. Matapos nating maunawaan ang kahulugan at ang tamang aplikasyon ng isa sa mga beatitudes, ito ngayon, yung being hungry for righteousness, ngayon naman ay ating alamin kung ano ang resulta nito sa ating buhay. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Minsan palakpakan natin muli si Lord ng malakas. Ito po ang resulta nito, itong hunger miracle. Ang bunga ng hunger na ito ay hindi lang basta happiness, kundi miraculous happiness. Sabihin nga ninyo, miraculous happiness. Blessedness means miraculous happiness. Ang blessed sa Tagalog ay pinagpala. Ang pagiging mapalad mo ay dahil may nagpala sa iyo at hindi dahil sa iyong sariling kagagawan. At kaya miraculous ito ay dahil sa source. Ang source ng pagpapala, mga kapatid, ay walang iba kundi ang Diyos. Everything that we have that comes from God is a miracle. Alam niyo po ba yon? Where does real happiness come from? Yun ang tanong. Where does real happiness come from? Pakinggan po ninyo nito. You will never be happy by trying to be happy. Totoo yun. Hindi totoo yung sabi ng isang matanda ng senador ngayon, basta ang gusto ko, happy kayo. O hindi totoo. Hindi, alam nang, matagal na nga pala yung, hindi na nila abutan yun. Siguro, sino nakaabot nun? Yung salita, tas nga kamay, meron ba dito makasing age ko? Alam niyo yung B, basta gusto ko, happy kayo. Si Sir Becky, alam niya, no? Kaya, hindi totoo yun. You will never be satisfied by trying to be satisfied. Real happiness and satisfaction are byproducts of knowing the Son of God and living in the ways of God. Yun ang totoo po noon. Sabi sa Beatitude, if you hunger and thirst for righteousness, you will be satisfied. Meaning, dahil ang hunger for righteousness ay hunger for God, ang magsasatisfy sa hunger mo ay walang iba kundi
ang Diyos mismo at wala nang iba. Sabi ni Blaise Pascal, there is a God-shaped vacuum in the heart of every man, which cannot be filled by any created thing, but only by God, the Creator, made known through Jesus. God is ready and willing to satisfy and fill that hunger. But if you are not close enough to God, it is your own fault. Hindi kasalanan ng Diyos yan. If you are lacking in a sense of God's presence and blessings, it is because you are lacking in desire for His righteousness in your life. In short, God will only meet you at the point of your sincere spiritual desire. Be poor in spirit by seeing your bankrupt condition and by seeing sorrowful over your sin. Be humble by submitting fully and completely to His purpose. Be hungry for Jesus and His righteousness by being sincere in knowing God and in walking with God, and you will truly be happy and blessed as a result. Sa pangwakas, mga kapatid, sa ating binasa, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Nang ituro ng Panginoon ang beatitude na ito, ang nais niyang ipaunawa sa mga nakikinig ay magkaroon tayo ng paghahangad, hindi lang ng isang piraso ng tinapay, kundi ng buong tinapay, hindi lang isang basong tubig, kundi sa mismong balon ng tubig. Ang paghahangad natin sa Diyos ay hindi lamang bahagi ng Kanyang nature bilang Diyos ang ating naisin, kundi ang Kanyang mismong buong nature bilang Diyos. Hangarin natin, hindi lamang ang ilang mga pagpapalang mula sa Diyos, kundi ang buong pagpapalang handang ipagkaloob sa atin ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay hangarin natin siya to the point na makasumpong tayo ng pagkabuhay sa Kanya at pagkamatay sa mga makamundong pagnanasa. Hindi ito nangangahulugan na kamumuhian na nating mabuhay dito sa mundo. Hindi ito nangangahulugan na huwag na tayong mag-enjoy dito sa lupa. Hindi rin ito nangangahulugan na itigilan natin ang ating mga pangarap at ambisyon dito sa lupa. Kundi sa kabila ng lahat ng ating earthly pursuits, ang pinakamahalagang hangarin at source ng ating kasiyahan ay ang mahalin ng Diyos, mabusog at makontento sa Diyos at maging kawangis ng ating Panginoon. Example o illustration, ayon po sa pag-aaral, kayang mabuhay ng isang tao sa loob ng 3 linggo nang walang pagkain, basta may tubig na naiinom. Ngunit kung walang tubig at pagkain, hindi siya tatagal ng 4 na araw, mamamatay siya. Kapag ang isang tao ay sobrang gutom, hindi na siya mamimili pa ng pagkain. Kahit ano ang kakainin niya, sapagkat alam niyang kailangan niya upang mabuhay ay pagkain. Kapag walang pagkain, mamamatay siya. Anong application nito sa ating mga spiritual na buhay, mga kapatid? Ganito dapat ang ating attitude sa paghahangad sa katwiran o paghahangad sa Diyos, na ikamamatay natin kapag hindi natin ito nasumpungan. Ang tanong ko sa inyo, ganito ba ang uri ng paghahangad mo sa Diyos? Gaya ka ba ng isang taong desperadong maranasan ng Diyos sapagkat alam mo ito lamang at wala nang iba pa ang susi upang maranasan ang tunay na buhay? Italaga mo ngayon ang iyong buhay sa paraang mas seryoso, mas malalim, at mas sincere. Piliin mo ang purong pagkain mula sa langit na magdudulot sa iyo ng tunay
ng pagiging matuwid. Piliin mo ring hangarin ng Diyos ng higit sa lahat. Katulad ng sabi ng John chapter 6 verse 35, sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Remember this, mga kapatid. God has greatly promised that if you hunger for Him, if you sincerely desire to know Him, and in walk with Him, you will be truly and blessed. Pwede po tayong tumayong lahat. Awitan natin si Lord nang mayroong pagsamba at pananampalataya sa Kanya. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more Pastor Bear? than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, More than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, and more as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you more. Come on, sabihin natin, God, I need you more. Lord, ikaw ang aking kailangan. Lord, ikaw ang aking kinauuhawan. Come on. Yes, marami nang ipinagkaloob si Lord. Maraming magagandang bagay na hindi ipinagkakait si Lord. Pero sabihin natin sa Kanya, Lord, ikaw ang kinauuhawan ko sa buhay ko na ito. Come on, just worship Him. Worship Jesus right now. Oh, I need you more. Yes, more than yesterday. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Banal na Espiritu, sapagkat patuloy kang nangungusap sa amin. Patuloy, Lord, na ipinapaunawa niyo sa amin na kayo ang totoong kailangan namin sa buhay na ito, Panginoon. Habang tayo nananalangin, marahil ay napagkamalian natin na gumaganda ang ating pagsamba, gumaganda ang ating pagpupuri. Dahil lamang may mga bagay na nakadikit sa atin at okay tayo, kompleto tayo. Pero naunawaan natin na ang lahat ng bagay na meron tayo isang araw, ito'y hihiwalay sa atin. Maging ang ating katawan na ating pinapahalagahan, isang araw ay mawawala sa atin. Kaya't kung merong isang tamang panalangin ng bawat isa sa atin, ikaw man ay kabataan, ikaw man ay magulang, ikaw man ay nagmamahal, o ikaw man ay may mga pinapahalagahan at iniingatan, isang tamang panalangin na sabihin natin, Lord, palalimin mo ang pagkauhaw ko sa iyo. I need you more than yesterday. Dahil mga kapatid, kapag nagkamali tayo ng desire, kapag hindi tumama ang ating attitude, isang araw, marahil yung mga dating pinahalagahan natin, na isinuko natin, mga maling bagay na dating naging buhay natin, hindi natin namamalayan, ay pwede pala tayong bumalik doon. Subalit sa pagkakaroon ng tamang attitude,
Lord, I don't want to go back to my old life. Lord, ikaw ang aking kailangan upang marating ko, Panginoon, yung mga pangako nyo, upang matanggap ko yung mga promises ninyo, O God, upang marating ko yung tagumpay na gusto ninyo, isang magandang buhay, maaliwalas, malusog. Kailangan ko ng tamang attitude, Lord. Ikaw na nagkakaloob ng lahat ng bagay. Ikaw na gumagawa ng himala. Sa'yo na walang imposible. Lord, hayaan nyo na sa umagang ito, sa'yo ang aming maging uhaw. Ikaw ang aming maging katuparan, Lord, sa lahat ng desire namin. Hallelujah. Come on, sabihin natin. More than yesterday, I need you more. More than words can say. More than words can say, I need you more than ever before. Come on, ipagdiinan mo yan. Sabihin mo yan, Lord, ikaw ang aking kailangan. I need you, Lord. Hallelujah. I need you, Lord. More than yesterday, more than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. Than ever before, I need you, Lord. For the last time, come on, let's all declare, I need you more, oh God. More than yesterday, I need you more. More than words can say, more than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Kamo tayo manalangin. Pwede ba bang itaas natin ang ating kanang kamay? Panginoon, narito, ipinapasakop namin sa iyo ang aming desire at walang ibang i-desire kundi kayo, ang iyong presensya, ang iyong salita at ang iyong pangungusap. Lord, maraming salamat sapagkat ang iyong salita ay naging kalakasan namin sa umagang ito, Panginoon, at patuloy ka naming pinupuri. Salamat, O Diyos, sa aming paso na iyong ginamit upang maging daluyan ng lahat ng wisdom na ito, Panginoon. Tunay, Ama, na hindi lamang sa tinapay na bumuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa iyo, salita ng buhay, salita ng kalakasan, salita ng katotohanan. We praise you, we bless you, and we honor you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Come on, malakas na palakpak. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.